pwede kang kumita ng parang OFW pero nasa bahay ka lang dito sa Pilipinas. Sabi kasi nila dalawa lang daw ang daan, mag-abroad ka or magtiis ka dito ng maliit na sweldo. Pero may pangatlo pala. I'm a 25 years old na self-made millionaire na feature na din ako sa TV ng ilang beses. Meron ako multiple properties at multiple vehicles at meron kaming sariling charity. Mamaya, papakita ko sa inyo yung video na ayaw kong ipakita. 6 na taon ko na itong ginagawa. Ngayon, libo-libo na rin ng mga Pinoy na gumagawa ng ganito. At hindi ito tinuturo sa school. May 3 tayong pag-uusapan ngayon. Yung hanggang saan ang kita ng isang OFW, yung trap ng pagiging freelancer, at yung pangatlong daan mo. Baka ikaw napag-isipan mo na mag-abroad. O yung nanay at tatay mo na ayaw nang lumayo sa mga anak nila dahil OFW sila. Or freelancer ka na puyat na kahit kumikita ka na. Para sa inyo to. Pero una, linawin muna natin, hindi ito laban sa OFW. Lahat ng OFW na kilala ko is malalakas. Mga bayani sila ng mga pamilya nila. At hindi ko sila pinagdududahan. Ang punto ko lang dito is baka may iba palang option na hindi nasasabi sa'yo. Lahat naman tayong mga Pilipino, alam naman natin yung pangarap ng mga OFW. Yung mataas na sahod. Kasi dito sa Pilipinas, kailangan mo pa maging abogado, maging doktor, para lang makaabot sa ganong kita. Tapos sasabihin pa ng mga kamag-anak mo na sumama ka dito sa Dubai, sa Canada, sa Saudi. Okay dito. Pero hindi nila sinasabi yung buong picture. Number 1, hiwalay ka sa pamilya. Yung first walking step ng anak mo sa video mo lang makikita. Pasko, tulog ka kasi may shift ka pa. Yung mga maliliit na sandali, hindi mo na maabutan kasi wala ka doon. Pangalawa, mataas pala ang gastusin doon. Dito sa Pinas, mukhang malaki ang sweldo mo abroad. Pero kung isipin mo yung renta, groceries, kuryente, at biyahe, kalahati na kagad ng sweldo mo, ubos ka agad. Yung natira, papadala mo pa sa pamilya mo sa Pilipinas. Yung matitira sa'yo, halos wala. Pangatlo, mag-isa ka doon. Iiwanan mo lahat ng kaibigan at pamilya mo para lang sa mas malaking sweldo. Okay lang naman yun eh. Kaso ang problema, may mga araw na wala ka man lang makausap at makasama. Ngayon, yung 3 na yan is kaya pang tiisin ng mga maraming Pinoy yan eh. Pero yung pang-4 is hindi. Ito yung hindi mo malulusutan kahit anong pangsipag mo. Pang-4, may hangganan ng kita mo na hindi mo kayang lagwasan. Tignan natin yung simpleng math lang. Bawasan mo ang tulog, kain, ligo at biyahe sa 24 hours mo. Sabihin natin maximum 13 hours lang pwede mong itrabaho. Yan na yung maximum mo. Hindi mo kayang magtrabaho ng more than 20 hours per day. At ito pa masaklap, kung balak mo kumuha ng 2 o 3 trabaho sa ibang bansa, mahirap yun, baka magkasakit ka. Pag nagkasakit ka, wala kang sweldo. Mababurnout ka, walang sweldo. May emergency pamilya, walang sweldo. May gagastusin ka pa sa ticket. Lahat ng mga consequences nakakabit sa katawan mo at sa oras na natitira sa'yo. Meron akong kakilalang Pilipino na tawagin natin si Joshua. Bata pa siya na nag-OFW kagad. Halos 15 oras kada araw ang tinatrabaho niya doon. Pagod na yung katawan niya. Pagka uwi niya dito sa Pilipinas, nakita niyo yung model na ituturo ko sa'yo mamaya na sinubukan niya. Ngayon, nasa bahay na lang siya at kasama niya yung pamilya niya at may pumapasok, nakita. Pero lilinawin lang natin ha. Resulta lang yan ng isang tao. Hindi yan pangako sa'yo. Patunay lang yan na meron palang ibang daan. Kayong ibang OFW, kapag na-realize nila na medyo trap pala ang pagiging OFW, is umuwi na lang sila sa Pilipinas at nagiging more likely, ang ginagawa nila is pagiging freelancer or online worker. Kasi ang pagiging freelancer daw is para ka na rin OFW pero nasa Pinas ka. Siyempre sasabihin mo sa utak mo, di mag-online work na lang ako. At least kumikita ako ng dollar pero kasama ko ang pamilya ko dito sa Pilipinas. Tama naman yan. Pero teka, babalikan lang natin yung 4 na problema na pinag-usapan natin kanina. Hiwalay sa pamilya, technically, kasama mo sila dito sa Pilipinas. Pero nakasubsob ka ng buong araw dyan sa screen, sa laptop or sa computer mo. Yung anak mo na nagpapasama, isasabihin mo sa kanya, sa dali lang anak, wala akong oras para dyan. Hindi mo pa rin pala siya masasamahan. So literal, pareho lang sa OFW, sadyang iba lang yung lugar ng pinagtrabahuan mo. Pag-usapan natin yung yung limit ng income, pareho pa rin kaysa sa OFW. Kahit marami kang online clients, sarili mo pa rin oras ang ginagamit mo. At kapag sick leave, vacation, wala. Tigil ka, tigil ang pera. Meron akong estudyante sa program ko, tawagin natin siya si Angel. Corporate employee siya dati, tapos nag-online work pa siya sa gabi para lumaki ang kanyang kita. Pero ang problema is halos wala na siyang tulog. Akala niya, yun na yung freedom. Pero nakakabit pa rin ang kinikita niya sa oras na nilalabas niya. Nung lumipat siya sa ibang strategy na ikukwento ko sa iyo mamaya, is lumaki yung kita niya at may oras na siya sa pamilya niya. Kaya kahit saan mong tignan, pareho lang yan,
OFW man or freelancer ka, may trap pa rin yan. Iba lang yung sitwasyon. At alam ko yan, kasi naranasan ko na rin yan. Nung sinabi sa balita na magla-lockdown na dahil sa pandemic, parang tumigil yung puso ko. Kasi bumagsak lahat ang negosyo ko. Nung warehouse ko, punong-puno ng stocks na hindi mabenta, yung restaurant ko, sinarado ko na. Tapos binuksan ko yung bank account ko, halos wala na. Nakaupo na lang ako sa kwarto, tahimik na naghahanap ng paraan at hanggang uga-ugaga kung paano ako kikita para meron pa ako makain. Meron akong kapatid din na nagtatrabaho online noon, freelancer. Meron siyang isang boss sa US. Tinanong ko siya, paano ko nakakuha ng client sa US? Balo ko rin kasi kaso bulol ako mag-English eh. Pinag-isipan ko kung gagawin ko ba o hindi kasi hindi na ako marunong mag-English. Pero wala akong choice eh. Kailangan ko kumita eh. Nag-apply ako sa isang international company at ito na yun. Yung video na muntik ko na, ayaw kong ipakita sa inyo. Pakinggan mo to sasabihin ko ah. Medyo bulol pa ako dyan. Actually, that business is not actually what do you call this? What's the right word for that? Kung maririnig mo yung sinasabi ko, nahihirapan pa akong magsalita niyan. Pero alam mo kung ano yung nangyari? Na-close ko yung client na yan. Tinanggap ako ng client na yun. Yung bayad sa akin, sapat yun para magkaroon ulit ako ng pag-asa na kumita ulit. Pero dumating yung point na na-feel ko na merong hangganan yung kita ko. Hindi ko nakikita na kumita ng more than 100k every month dito sa industry na to. Tapos naisip ko, sandali lang, hindi ko naman kailangan gawin lahat ng trabaho na pinapagawa sa akin eh. So naghanap ako ng isang kaibigan ko na kayang gawin yung trabaho na ginagawa ko at binigyan ko siya ng patas na persyento galing dun sa bayad ng client. At may natitira pa rin sa akin. So kunwari ang bayad sa akin is 100,000, ang bayad ko dun sa empleyado ko is 30,000 pesos. So technically, may natira pa rin sa akin as long as okay yung trabaho na binibigay ko sa client na yun. So nung na-realize ko na possible pala yung ganun, kumuha ko ng isa pang client. Gumana ulit hanggang dumami ng dumami at ako ay naging manager, hindi na worker. Yun yung natutunan ko. Hindi mo kailangan maging pinakamagaling doon sa trabaho na yun. Kailangan mo lang maintindihan kung paano i-manage yung trabaho na yun. Minsan kasi yung marunong gumamit ng tulong ng ibang tao, yun yung mas malayo pa yung mararating. 6 years na ako dito sa business model na to. Hindi to perfect ha. May mga problema pa rin, may mga bumabagsak pa rin. Pero ito yung pinaka-practical na negosyo na nakita ko para sa mga Pilipino na walang malaking puhunan at walang mga computer skills sa umpisa. Ang tawag ko dito is digital middleman business. Sa simpleng salita, ikaw ang tulay. Ikaw ang nasa gitna. So yung mga client sa abroad, sa US, UK, Australia, may pera sila pero sobrang mahal na mag-hire ng empleyado dun sa bansa nila. Ikaw lang yung nasa gitna. Ikaw yung nagmamanage between dun sa client at dun sa employee. At binibigyan mo pa ng trabaho at job opportunity yung mga Pilipino na kailangan ng trabaho. Pag sinabi ng client namin, kailangan namin meron na mag-edit ng video. Magbibigay ka ng presyo. Kapag tinanggap niyo yung offer mo, hindi ikaw ang gagawa ng project ngayon. Ipapagawa mo sa empleyado mo or dun sa team mo dito sa Pilipinas. Bibigyan mo lang sila ng patas na bayad based dun sa skill set nila. At yung difference or yung matitira, yun yung net income mo. Kumbaga, minamanage mo lang silang dalawa. So baka inisip mo, Frank, parang sketchy to. Scam ba to? Hindi. At ito yung reason kung bakit. Una, agency model to. Ganyan talaga gumagana ang business sa buong mundo. Maraming malalaking agency abroad na yung team nila is nasa Pilipinas. Pangalawa, resultang habol ng international clients. Hindi nila tinatanong kung sino ba yung mismong tao na nag-edit ng video or gumagawa ng trabaho. Basta maganda ang quality at pasok sa deadline na sinabi nila. At syempre, pasok din sa budget nila. Pangatlo, walang utang, walang recruit. Hindi to multi-level marketing. Totoong company to, abroad ang client mo at totoong mga Filipino workers ang mga empleyado mo. So, literal, legit siya. Example, yung teleperformance, ang gagawin nila doon is yung client nila sa ibang bansa, isinisingil nila ng 3 times na mas mahal pa doon sa mismong pinapasahod nila kada isang call center agent. So, kung ang isang call center agent is nasa 30,000 pesos, ang sinisingil nila sa mga international clients nila is mga between 90,000 to 100,000 pesos. Ganon din dito, ganon din ginagawa natin, pero mas smaller version at work from home version. Meron akong estudyante na tawagin natin si Christian. Nursing dropout siya, taga-probinsya. Para makapag-aral ng gantong system, isinangla nila ng nanay niya yung titulo ng lupa nila. Pero lilinawin ko lang, hindi ko sinasabi na gagawin mo to. Pero ang point
point ko lang dito, sobrang laki ang ginawa niyang sugal para lang matutunan yung system na to. Pero nung in-execute nila, ang ending is nakakuha siya ng first client niya at natubusan din nila yung titulo ng lupa nila doon sa pinangsanglaan nila. At ang resulta, nagkaroon siya ng multiple clients na nagbabayad sa kanya ng 6 figures per month. So baka isipin mo na wala naman akong computer skills. Kahit naman marunong ka mag-computer skills, is di mo rin naman gagamitin dito. Nakita mo ba yung CEO ng Teleperformance, siya mismo gumagawa ng customer representative sa mga clients nila? Hindi. Meron man siya or wala siyang skills about doon, hindi siya mahalaga dahil ang mahalaga yung mismo empleyado, yung may skills, hindi ikaw. So ang skills mo lang na kailangan dito na non-negotiable is marunong ka lang na mag-manage. Dapat okay yung pagmamanage mo doon sa empleyado mo at doon sa client. In short, ito lang naman yung kailangan mo pagtuunan ng pansin. Namimit lang yung deadlines at quality yung trabaho. Dahil yun lang naman ang ginagawa mo at yun lang na mismo yung trabaho mo, meron ka ng extra free time na pwede mo nang gawin ang mga gusto mo. Mag-gym ka sa tanghali, mag-travel ka sa Pilipinas or sa ibang bansa like Bali, Japan at kahit saan. At kaya mo pang palakihin yung kita mo dahil hindi na siya nakadepende sa oras na meron ka. Nakadepende rin lang siya kung gaano karaming clients or empleyado ang meron ka. So, wala siyang limit. So, literal, para ka na rin OFW na mas better version. Parang OFW Pro Max. Kumita ka ng dollar pero nasa bahay ka lang dito sa Pilipinas at hindi pa ikaw gumagawa ng trabaho. Quick reminder lang, yung buong blueprint nito, yung step by step, kung gusto mong matutunan kung paano to gawin, meron akong free masterclass na ibibigay ko sa inyo ng libre. Kung gusto mong matutunan, check mo na yung link down below. Pero ngayon, sagutin muna natin yung 3 frequently asked question. Ang unang tanong is, bulol na ako mag-English. Kaya ko ba yan? Napanood mo ba yung video ko kanina? Nakapag-close pa rin ako ng client kahit ganun ako magsalita. At mas lalo ngayon, may mga AI at mga translator apps na para tulungan ka na sabihin yung gusto mong i-communicate doon sa client na yon. Wala naman silang pakialam sa grammar skills mo. As long as makapagbigay ka ng magandang trabaho, yun na yun. Hindi perfect English ang hinahanap nila. Pangalawang tanong is, wala akong puhunan. Kaya ko ba to? Technically, wala kang puhunan. Yung mga ibang tao sinasabi lang, hindi, may puhunan yan kasi mag-hire ka ng empleyado mo. Ganito kasi yung pagkakasunod-sunod yan. Kukuha ka muna ng client sa ibang bansa na magbabayad siya ng down payment based doon sa project na pag-usapan nyo. Based doon sa down payment na yun, doon ka na kukuha ng pambayad mo sa empleyado mo dito sa Pilipinas or yung pambabayad mo doon sa team mo. Wala kang malaking pera na ilalabas dito. Ang kailangan mo lang dito is makipag-communicate lang sa client at doon sa empleyado. Yun lang mismo yung puhunan mo dito. At ang panghuling tanong na meron tayo is, baka marami nang gumagawa ng ganyan. Technically, maraming mga Filipino freelancers at agency owners na kumukuha rin naman ng mga client internationally. At kilala na rin yung industry na yan sa Pilipinas. Pero hindi naman porket maraming Pilipino gumagawa ng ganito is hindi ka na makakuha ng client. Yung international market is sobrang laki. Mas maraming mga foreign businessman na naghahanap ng tulong kaysa sa mga freelancer na nag-o-offer ng mga services nila. At kung isipin mo mabuti, maraming mga freelancers pero halos nahihirapan sila or wala sila nakukuhang client kasi wala silang skills kung paano kumuha ng client. At yun yung ituturo ko sa inyo kung paano kumuha ng client na hindi nila alam kung papaano. Yun yung ituturo ko sa inyo, yung secret sauce namin kung paano mag-close at magharap ng client step by step na ituturo ko sa inyo for free. Lahat ng yan kaya kong ipaliwanag sana dito sa video na to. Kaso aabutin tayo ng mga halos 2 hours dito para ituro sa inyo. Kaya gumawa ako ng 1 hour na free masterclass na dito ko mismo sasabihin kung paano magsimula sa digital middleman business. Sa loob ng 1 oras, ituturo ko sa iyo kung paano maghanap ng international clients kahit wala ka pang experience dito sa industry na to. Bibigay ko sa iyo yung mismong script na ginagamit namin at yung actual step by step na ginagamit namin at mga estudyante ko na kumikita dito sa digital middleman. So makikita mo yung access link natin. It's either sa link in my bio, nakapin sa comment section or nasa description. Pero bago ka maging masaya dyan, may kapalit. Ang kapalit lang naman natin is just follow my social media accounts. Dahil yung isang follow nyo is malaking tulong na rin sa akin para mag-spread the mga learnings and advices sa maraming mga tao. That being said, see you on that free masterclass.